Welcome back. Pag-uusapan ulit natin ang naganap sa ating hawak na REITs at dividend stocks noong nakaraang linggo. Okay. Ngayon, ang nakikita ko is medyo unstable ang mga stocks. Masyadong magulo muna kasi sa nangyayari sa ating world, sa mundo. So, titignan natin. Ito ang PSE natin, okay? Okay na sana ang PSEI, okay? Noong Wednesday, okay pa sana to eh. Kaso naging ganito. Tapos, nagkaroon na ng balita kasi na 2 weeks na mas bubumbahin daw ng Amerika ang Iran. Yun yung news. Yun yung sinabi ni Trump na mas bubumbahin daw nila lalo ang Iran sa loob ng 2 linggo. So, kaya ang mangyayari dyan, baka ang PSEI natin is mas bababa pa. Kung hindi mag-stop dito, baka babalik dito. Or worst, babalik tayo dito. Kasi nasira na yung... Kasi nung nakaraan, sabi nila na nagkakaroon sila ng agreement. Ito yon. Tas nung Thursday, Friday yon, lumabas yung news, yung sinabi naman niya na intensify nila ang pagbubomba sa Iran sa loob ng 2 linggo. So, ito. Sigurado sa Lunes, baka makikita natin yung bagsak. Bababa ang ating mga hawak na stocks. At titingnan naman natin yung nangyari sa ating mga futures. Ang gold, okay, dahil sa news, ito, medyo namula ulit. Ganun din ang silver. Ang oil naman biglang lumipad dahil sa news na yun. Nung sinabi niya yun, ayun yung oil. Lumipad na ulit ang oil natin. Ang taas na naman ng presyo ng oil. Okay? So, wala tayong magagawa dyan kasi kung ano yung sasabihin ni Trump, yun yung nagiging basihan ng mga bumibili ng stocks para magbenta o kaya bumili. Tulad na pag sinabi niya na gera, hindi asahan natin ang pagbagsak ng stocks at pagtaas ng commodities. Lalo-lalo ng oil kasi ang war ay nasa Middle East. Okay? Titingnan natin yung nangganap sa ating mga hawak na REITs. Ang REITs natin, yung A-REIT, walang pagbabago. Si C-REIT, tumaas ng 0.9. Si M-REIT, tumaas ng 0.7, si RCR ay bumaba ng 1.5. Okay, last week pumili tayo ng RCR, nagdagdag tayo ng konti, so naging 31 na. Dagdag lang tayo ng 10. Ang dividends na nila sa current na price, ang dividends na nila is si C-REIT by 6%, si RCR 6.7, si E-REIT 6.4, at si M-REIT ay 7.2 ang yield ng dividends na nila. So, medyo maganda nang mag-invest. Kaso nga lang, yun nga, ito ay may habang tumatagal yung war, may tendency na bababa ang mga rates natin. Pero ang C-REIT siguro tataas yan. Pero itong tatlo baka bababa pa. Tingnan natin yung ating yield. PH10. PH10Y. Okay? Ito ang PH10Y natin, medyo bumaba na. Buti ang PH10Y hindi nag-bounce nung sinabi niya na may gera. Siya pala. Wala nang nag-trade doon kasi nga holiday pala natin dyan sa Pinas. So, tignan natin kung patuloy ito sa pagbaba, ibig sabihin ang REITs natin tataas naman. Pero kapag ito ay tumaas ulit, ang REITs natin ay baka bababa pa ulit. Okay? Yun. Ito yung PH10Y natin. So, yung band. Ito yung band. So, titignan natin yung mga REITs na hawaks natin. Umpisa natin kay RCR. Si RCR nasa baba. So, nagdagdag tayo ng dito sa 6.6. Ito. Nagdagdag tayo dito.
Bumili tayo dito na sa 6.6 ng 10. Sa tingin ko naman pwede na kasi nasa uptrend na to nasa support. Kumbaga dito na yung support. For me yan na yung support. So, like that. For me, support yan. Kaso nga lang hindi ganun kalakasan. Pero for me, support. Tapos ito na yung susunod na support niya. Kasi sa tingin ko ito kasi support So ito ang susunod. Tapos pag hindi panharang, dito na. Kung bababa pa yan, okay lang. Dagdagan natin ulit dito sa baba kapag aabot na siya dito. Si Eric naman, ito si Eric, gusto ko rin itong dagdagan because medyo mataas pa for me. Ang gusto kong buy sana is dito kasi hindi ko siya nabili dito. So antayin na lang natin ulit kung babalik siya dyan para magdagdag ng konti. Si Emrit, ito ang ating Emrit. Steady lang si Emrit natin. So andyan lang siya. Kung gusto nyo magdagdag, pwede naman. Antayin nyo dito o kaya dito. Si Sirit, dahil nga tumaas na itong si Sirit, okay, ito na si Sirit, andito na siya sa resistance. For me, this is a resistance. So, kung magbibigay siya dito sa baba, dito sa 3.1, bibili tayo. Pero kung mag-breakout siya, antayin na natin na mag-break todo, saka tayo magdagdag. Siguro, pagkatapos na ng dividends, pakababo pa. Ang iba nating hawak na stocks tulad ng DMC, SCC, okay. Hawak pa rin natin naman ang mga yan. So ito yung hawak natin na stocks. Walang masyadong naidagdag yata Okay. Si RCR lang naidagdag last week. Nagdagdag tayo kay RCR. Ito. So, ang mga position na hawak pa rin natin na stock is ito. Walang nagbago. Ang nadagdagan lang last week ay CRCR. So, kung makikita nyo, walang halos pagbabago. Si Erit ang may pinakamalaki, BPI ang may pinakamalaki na ngayon na down 8% at saka si Erit ang sumunod. So, may mga down tayo, hindi natin maiwasan yan na hindi ma-perfect ang ating hawak na stocks. Pero, as usual, hanggat andyan yung stocks, pwede natin dagdagan ng kukunti lang. Tapos, pag tumaas na, saka natin bitiwan kung hindi na tayo satisfied sa mga stocks na hawak natin. Pero sa tingin ko naman, okay pa naman yung mga stocks na yan. Ang medyo alanganin lang para sa akin is si SCC at saka si DMC. Yung dahil nga sa nagaganap na problema sa kanilang kontrata na mag-expire na next year, kaya medyo alanganin na. Actually, dapat nagdadagdag ako niyan ngayon. Kaso nga lang, ang nangyari naman is, yun nga, may problema sila sa kontrata, so hindi tayo nakapagdagdag. Nagbawas nga tayo dyan noon. Kaya, hindi na tumaas yung hawak natin stocks dyan. Ang REITs naman, ito. Ang REITs natin, hindi tayo nagdagdag, hindi tayo nagbawas. Nagdagdag lang tayo sa RCR, hindi na tayo nagbawas. I think pwede na siguro tong pagtiyagaan kasi nga medyo mataas naman na yung return nila. Hanggat medyo hindi nakakabangon yung ekonomiya, hanggat hindi tumitigil yung bombahan, medyo i-hold natin yung cash. Kasi nga, cash is king, kumbaga. Sa ngayon, kung may cash ka, mas magandang hawakan mo muna. Antayin natin na umupa yung problema doon sa Iran bago tayo bumili. Okay. Yun ang mga naganap at ang mga hawak natin na stocks. So, may inasahan tayong parating na dividends. So,
sakto yung mga dividends na darating next month, April, May. Sa May pala. Ang April natin ay ito. Sa April, mayroon tayong sisirit na parating. At saka si RCR naman, matatanggap natin yung dividends natin sa kanya sa May 30. So, may dagdag na naman na pera sa atin. Kaso nga lang, yun nga ang nagaganap sa atin sa Pilipinas, medyo magulo. Tis lang sa mga investor. Kung may hawak kayo na stocks, magdesisyon kayo kung gusto nyong magbenta kasi nga may 2 weeks na bubumbahin daw nila yung Iran with intensified ang bombing sa 2 weeks. Pwede tayong magbawas ng konti. Tapos pag lumabas na naman yung news na may pistok ulit, pwede tayong bumili. Pag may war ulit, pag may ganyan ulit na dadagdagan nila yung bomba, okay, tutuloy ulit yung pagbobomba, magbabawas ulit. Pwede ang ganun ang gagawin natin. Pero kung gusto nyo yung medyo sigurado na, antayin na lang natin na umupa yung war bago tayo ulit magdagdag ng mas malaki. Okay, hanggang sa muli, pag-usapan ulit natin ang ating stock sa hawak sa susunod na linggo.